tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan sa palagi. Naroon nakaramay sa si Jesus kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus kung kailan kailangan siya palagi. Naroon nakaramay si Jesus kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus kung kailan kailangan siya sa'yo palagi ay naroon nakara si Jesus kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapanood sa Facebook Live ng page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muli magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroroon sa umagang ito mga kapatid, sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya po ng Panginoon patuloy po na dumaloy sa ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ating pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at hayaan po natin na ang Panginoon ay patuloy na mangusap sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na ating pong ipaglilingkod sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat araw sa ating buhay, sa magdamag na kapahingahan, kalakasang physical, at maging sa spiritual privilege na ngayong umaga ay makapakinig po tayo ng salita po ng ating Panginoon. Hayaan po natin ang pangungusap ng Diyos na ipagkaloob sa atin at sa pamagitan ng programang ito ay kasangkapanin po ng Panginoon ang inyong abang lingkod upang ibahagi ang salita ng Diyos na kailangan ng ating pong mga kaluluwa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning din po sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, sa mga liblib na barangay na maaring hindi ko pa man nararating
ngunit una nang nararating ng tinig ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng inyong pagbubukas ng radyo sa New Gen FM 100.7. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. At ganoon din ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At magkaroon tayo lagi ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan sa Panginoon ay ating kalakasan. At sa lahat po ng ating mga prayer warriors, mga kapatiran, na patuloy pong nananalangin para sa ikapagtatagumpay ng gawain ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga Bible study teachers, cell group leaders, departmental leaders, na patuloy po na katuwang ng inyong lingkod sa pag-aalaga ng dumadaming mga mananampalataya sa United Pentecostal Church Bulan. All elders, departmental leaders, workers, mga kapatid, ay i-bless po tayo ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga Bible studies everyday na ang ilan ay hindi ko man mapuntahan, ngunit matapat at maligaya nyo pong ginagampanan sa tulong ng Panginoon. Sumayin nyo po ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Ramil Lagrosa dyan po sa San Juan, Batangas. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat sa pag-invite ng maraming mga ka-friend sa Facebook upang mag-subaybay po sa ating programa. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At sa ating mga schedule ng gawain, ngayon po ay araw ng Miyerkules, mayroon po tayong 2 magkahiwalay na schedule ng prayer meeting. Mamayang alas 5 ng hapon, dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. At ganoon din po dito sa UPC Iquirino Bulan. Alas 5 po ng hapon, mamaya ang ating mga schedule for prayer meeting. At ganoon din po mga kapatid, ang ating mga pagsamba sa Panginoon, nagsisimula po yan ng Sabado at hanggang Linggo. 3 batch po yan under UPC Bulan. Pag-araw po ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa congregation ng Magsaysay Bulan UPC. At Sabado pa rin, dito naman po sa Iquirino Congregation, alas 8 ng umaga. At pagdating ng Linggo, dyan po tayo mga kapatid sa congregation ng UPC Santa Remedios, araw ng Linggo, alas 7 ng umaga. Yan po ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon mula Sabado hanggang araw ng Linggo. Bahala na po kayo mamili kung saan po kayo malapit na lugar na nabanggit po natin at depende po sa inyong available na araw. Kaya kung kayo po ay may pasok na Linggo, pwede kayong umattend ng Sabado. At yun namang hindi free na Sabado ay meron tayong panglinggo na gawain. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At batiin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Labini family, Belmonte family, Broselo family, Bueson family. At ang lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko ay dumarating sa
aking buhay. Kung ako'y naroon na Praise the Lord. Patuloy po tayo sa ating programa. Okay, kung kayo po ay bukas na ang puso para sa salita ng Panginoon, maya-maya ay dadako tayo sa Word of God, mga kapatid. Good morning kay Sister Margie Guetan Isiha. Thank you for watching. Sister Yuli Albao. Sister Eileen Zabala. Brother Ismail Sahulga. Thank you for watching. Pastor Joel Tinoco. Thank you for watching. Sister Marilyn Sumailo. Sister Divine Ispela Guyal. Thank you for watching. Sister Lita Sultan. Sister Lynn Mary Peruelo. Thank you for watching. At si Nanay Ida and Nanay Levy dyan po sa Hamur-Awon. Good morning po sa inyo. Maging si Claro Aldi Pagasartonga. Thank you for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. By the way, kahapon ay hindi po tayo nakapagprograma dahil wala po kaming internet mula gabi hanggang kinabukasan. So may problema yung PLDT. So kaya sa mga naghintay po kahapon ay humingi po tayo ng paumanhin. Sister Helen Hailo, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, si Mia Sis. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Brother, okay. Sister Zinaida Obado Doctolero, thank you for watching. Brother Stephen Hunter Tihada, thank you for watching. Sister Jonah, Sister Christy Desuyo, Sister Rebecca Montemor, John Philip Salvador, Annalyn Villagracia, thank you for watching. Sister Egina Banisok Tayab, praise the Lord. Sister Elena Morata Burabo and family dyan po sa Bagong Silang. Sister Dolor Quezon, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punsalan, si Pen Tihada, si Sister Lea Lee Gonzaga Jaming, good morning. Praise the Lord, Sister. Okay. Si Ma'am Ann Bueson and family dyan po sa Biton, Magallanes. Grace Abalahin, thank you for watching. Sister Helen Ditera, thank you for watching. Brother Daniel Gulay Marahay dyan sa lugar ng Palawan, thank you for watching. Pastora Sheila May Peñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Sister Virgie Flores ng La Union. Brother Dario Tobias. Ayan. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Si Rodjun Sahor, watching from Palawan. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Sister Donna Hermino. Ayan. Diyan po sa Manila, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Pamela Sally, watching from Cyprus. Si Bethel Joy Ibanez, watching from Virginia Church, Palawan. Ayan. Yan yung dinalaw kong church sa lugar po ng Puerto Princesa, Palawan last month. I-bless po kayo ng Panginoon. Si Pastor Manuel Frio and family and the whole UPC congregation of Virginia, Puerto Princesa, Palawan. Si Amparo Balingit, thank you for watching. Sister Arlene Padilla. Ayan. Praise the Lord. Sister Regine Chuji ng UPC Japan. Lahat ng mga viewers natin dyan sa UPC Japan, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong samahan ng Diyos at ang gawain po dyan ay patuloy po na lumago sa biyaya po ng ating Panginoon.
Tayo po ngayon ay mananalangin mga kapatid upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Amin pong kinikilala ang iyong kadakilaan sa amin pong mga buhay, ang iyong katapatan na hindi nagmamaliw sa iba't iba mang sitwasyon ng aming buhay. Ikaw ay hindi nagkukulang kailanman, nananatiling tapat sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan sa umagang ito. Kasama ng aming mga taga-subaybay online and on air, we pray God for your anointing and spiritual understanding as we study your holy word. Speak to your people na nakikinig ngayong umaga sa radio at sa Facebook Live. Patuloy mong katagpuin ang kanilang pangangailangan at gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang ang iyong salita na aming ipapahayag ay maging pagpapala at maging daan ng kaligtasan sa buhay ng aming mga kababayan, especially doon sa mga hindi pa nakakakilala sa iyong katotohanan. Panginoon, katagpuin po rin po ang mga pangailangan ng aming mga kababayan pagdating sa pangkalusugang usapin, Panginoon. May mga karamdamang taglay, dalangin namin ang kagalingan, ipagkaloob mo po, Panginoon. We pray yung mga prayer request about healing physically and miracle. Ikaw po, Diyos, ang siyang tumugon at kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nasa madilim na kaisipan, pagliwanagan mo po ang kanilang mga puso at pangunawa. At makita nila ang kaliwanagan ng iyong banal na salita ngayong umaga. At dalangin din po namin ang aming bansa na patuloy na nababalot ng mga kaguluhan, too much politics at pagkakabahabahagi, lalo na sa poor quality of leadership sa aming bansa ngayon. Maraming mga naghahari na masasamang loob. Dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo po ang leadership ng aming bansa. Bigyan mo po kami ng mga leaders na ang uunahin ay hindi ang kanilang sarili, kundi ang kapakanan ng bayan. Ikaw po patuloy na mamagitan, Panginoon, at ikaw, Diyos, ang patuloy na mangusap sa aming mga political leaders pagdating sa issue ng corruption, katiwalian at lahat ng kasamaan na halos pinamugaran yung political leadership. Panginoon, dalangin po namin ang iyong wisdom, knowledge, reformation, ipagkaloob mo po, Panginoon, upang matigil ang mga hinagpis ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na sa gitna ng masalimuot na mga sitwasyon, your word is always available to enlighten your people and to guide this nation patungo sa tamang direksyon na ang kalooban mo ang siyang masunod. Salamat po, Diyos, purihin ka. In Jesus' name, Amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At ang ating mga banal na kasulatan ating pong buksan kasabay ng pagbukas ng ating mga puso
ay hayaan po natin na ang Panginoon ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang biblical principle of real success. Ang biblical na prinsipyo, panuntunan ng totoong tagumpay. Kasi meron pong huwad na tagumpay, mga kapatid, na akala mo ay tagumpay ka pero bigo ka pala. So, talking about the real success, let us study the principle of the Bible, mga kapatid. Ang pagtatagumpay po ay hindi dahil matalino ka lang, hindi dahil masipag ka lang at matyaga, bagamat kasama yon sa ingredients ng tagumpay, subalit hindi lamang yon, mga kapatid, ang bumubuo ng tunay na katagumpayan. Ang salita ng Diyos ay hindi po kailanman nagkukulang. Sa lahat ng sitwasyon na kailangan natin ang Word of God, laging mayroong angkop na salita ng Diyos to address our present need and present situation. So in the book of Joshua chapter 1, mga kapatid, basahin po natin, mga kapatid, in verse 8 to 9, ganito po ang ating mababasa. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Verse 9, hindi baga inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. So mga kapatid, ang pagtatagumpay ay hindi po ito kung nasaan kang lugar, mga kapatid. Bagamat may mga lugar na mas komportable tayo, pero hindi po ang lugar ang whole factor ng pagtatagumpay. Naalala ko, mga kapatid, nung mga nakaraan, mayroong mga nagbabalak na lumipat ng lugar. Pastor, doon na kami maninirahan sa ganitong lugar dahil mahirap ang buhay dito. Pupunta kami ng ganitong lugar at doon na kami maninirahan. Baka sakaling kami ay pala rin doon at umunlad. Sino ba ang aayaw sa pag-unlad? Lahat ng tao ay naghahangad niyan, mga kapatid. Subalit, hindi po garantiya ang paglipat ng lugar para tayo ay pagpalain at para tayo ay pagtagumpayin. Mga kapatid, I am not against going somewhere kasi may mga reasonable naman talaga na kailangan mong lumipat ng lugar para ikaw ay magsimula ng pagsisikap. Lalo na kung ikaw ay nasa danger zone, kailangan mo talagang lumipat ng lugar. I think reasonable yung lilipat ka ng lugar upang pagpalain at makapagsimula ng pagsisikap sa buhay. Kung ikaw ay nasa landslide prone area, danger zone, yung kinatitirikan ng bahay mo, so wala tayong tutol doon. Kailangan mo lumipat para ikaw ay magsimula ng buhay. Ngunit, mga kapatid, hindi laging lugar ang big factor ng tagumpay. Bagamat sa bansa natin, hindi po equal ang mga opportunities. For example, dito sa probinsya, mas kaunti ang mga oportunidad na makapagtrabaho ka compare sa NCR, sa Kamaynilaan, National Capital Region.
Pero ngayon naman po ay medyo nababalansin na po yan. Na yung mga companies ay put up na sila ng kanilang mga branches sa mga provinces upang yung mga taga-probinsya ay hindi na makipagsiksikan sa capital city dahil masyado nang congested, polluted, overpopulated yung sentro, yung capital, yung Maynila. Kaya mga kapatid, ginagawa na rin po yan ng paraan ng mga leaders natin na ikalat yung pag-unlad hindi lamang sa Kamaynilaan kundi sa buong bansa, mga kapatid. Kaya makikita natin yung proyekto ng pamahalaan nung nakaraan na tinatawag na Build, Build, Build program. Nagbibigay yun ng daan sa progreso ng mga lugar na napakahirap paunlarin noong mga unang panahon. As I observe sa mga evangelism, dito lang sa atin, sa Bulan, yung mga coastal barangay na dati ay nakukulong sila at hindi makaalis tuwing masama ang panahon dahil ang tanging paraan nila ng transportation ay sa dagat. Ngayon po na mayroon ng kalsada, coastal road, mga kapatid, nakikita ko po yung mga dating napakahihirap na barangay ay unti-unti na pong nagkakaroon ng progreso, kaunlaran. Yan. So, ang pag-unlad ay kumakalat na po, hindi lang nakasentro sa city, kundi patunay niyan, yung mga malls na dati ay makikita mo lang sa Kamaynilaan, ay nagkakaroon na ang mga city, ang mga probinsya, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung pag-unlad, opportunity, ay kumakalat na po sa buong bansa. Kaya ang paglipat-lipat ng lugar, kung hindi naman ito reasonable, ay lalo pang makakapagpabagal sa pag-unlad ng isang pamilya. Imagine, kung nag-aaral ka dito sa probinsya, naisipan mong pumunta ng Maynila, yung pag-aaral ng anak mo, mahihinto at magsisimula ka doon sa ibang lugar, at pag ikaw naman ay nabagot doon, babalik ka naman dito. So mayroon pong mga damages po yan na hindi natin namamalayan. So my point is, if you want real success, this is the secret of success. Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang mga bagay na nakasulat dito, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So mga kapatid, isa sa pinakamalaking faktor ng pagpapala at pagtatagumpay ay kung paano natin tratuhin ang mga kalooban at kautusan ng Panginoon upang ito ay maging spiritual direction, orientation ng ating pong mga buhay. So kung paano tayo lumalakad in our daily life, mga kapatid, kung ito ay nakabase sa salita ng Diyos, ang bawat araw natin ay hakbang patungo sa pangarap nating pagpapala for the whole family at magandang bukas. Alam nyo mga kapatid, bagamat hindi tayo natutuwa na ang mga political leaders natin ay sila pa ang nangunguna sa katiwalian, pero pagtapat ka sa Panginoon, mga kapatid, kahit tiwali pa yung mga namiminuno, may ibang paraan ang Diyos para ikaw na tapat sa Diyos ay pagpalain. Mga kapatid, ngayon po sa kaguluhan ng ating bansa, bagsak na bagsak ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa. Kung tayo ay magmumonitor sa mga balita, wala nang mga namumuhunan, mga foreign investment na naiengganyo sa ating bansa. Sino pa ang maiengganyo mamuhunan sa bansa natin kung puro korupsyon ang isyu, mga kapatid?
Kaya in terms of economic system, hindi katakataka kung ang ating bansa ay pabagsak because of corruption issue. At hindi lang yan issue, talagang may corruption sa panig ng ating pamahalaan. At kahit yung mga inatasang mag-imbestiga ay kailangan din palang imbestigahan, mga kapatid. Na yung palang mga imbestigasyon na yon ay panakipbutas upang yung mga dapat imbestigahan ay mailigtas. Ganon po ang kalagayan ngayon sa ating bansa. Nakakagalit, nakakadismaya, nakakawalang gana kung titingin ka lang sa mga panlupa na mga bagay. Pero salamat sapagkat tayong mga mananampalataya, our inspiration ay hindi galing sa mga bagay na panlupa. Ang inspiration natin to pursue our dream came from the principle of God in the Bible, ang salita ng Diyos, na kahit sa paligid mo ay maraming kabulukan, kung ikaw ay magpapasyang sumunod sa salita ng Diyos, may paraan ang Panginoon, may ibang paraan ang Panginoon upang tayo ay pagpalain at upang tayo ay pagtatagumpayin. So kaya in-encourage ko ang bawat isa sa atin, maglingkod tayo sa Panginoon. Sa gitna ng pasama ng kalagayan ng ating bansa, pasama ng pasama yung leadership, pagulo ng pagulo ang ating bansa, pwede kang mabuhay ng may kapayapaan at may pagtatagumpay kung siseryosohin mo na sundin ang kalooban ng ating pong Panginoon. In the midst of troubled water, mga kapatid, you can live peacefully if God is with you. Kapag kasama mo ang Panginoon at sinusunod mo ang kanyang banal na salita. So, ito yung prinsipyo ng pagtatagumpay. I'm not against sa mga taong masisipag, talented. Naniniwala ako na importanteng factor yon ng tagumpay. Kasi wala man po akong nakitang taong nagtagumpay na laging tulog, tamad, tirik ng araw ay nakahilata pa. Kaya nga itong programang ito ay maaga. Hindi ito para sa mga tamad, mga kapatid. Kasi yung mga tamad gumising, hindi talaga nakakapakinig sa programang ito. Dahil ang program natin ay sign-on program sa radio. Ibig sabihin tayo ang unang programa sa radyo bago pa ang maraming mga mapapakinggan natin sa buong maghapon. So mga kapatid, kahit sa banal na kasulatan, nung ang Panginoon sa Old Testament ay nagpo-provide ng mana sa mga Israelites, nagpapaulan siya ng mana tuwing umaga, madaling araw, mga kapatid. At isa yon sa pinagkukunan natin ng inspiration sa programang ito na mula pa man noon ay lagi tayong napakaaga. Alam nyo kung ilang taon na po ang ating radio program dito sa Bulan, ay nasa 23 years na po na ito ay ating napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng radyo. Nagpalipat-lipat na po tayo. Halos naubos na ng inyong lingkod na pagprograman yung mga radio station dito po sa Bayan ng Bulan. Mga kapatid, hanggang yung iba nating pinagpuprograma noon ay sarado na ngayon. At ngayon ay niloob ng Diyos na ang ating kaibigan, inimbitahan po tayo na mag-program dito sa New Gen FM. Thank you kay Sir Edwin Hernale, ang general manager ng station ito ng New Gen FM, na may pagpatuloy sa istasyong ito ang pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. So, ang lagi kong pinipili ay maagang programa. Yung bang fresh pa yung mind ng tao. Pagising, mga kapatid, ang una nilang dapat mapakinggan ay salita ng ating Panginoon. Dahil bago pa man tayo makasagap ng mga bad news, bago pa man tayo makasagap ng mga problema
tsismis ng kapitbahay, o paninira sa kung sinong kapwa-tao. Ang dapat una nating binubulay-bulay pagising pa lang sa umaga at pagdilat ng ating mata ay ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating bukas. Kung ikaw ay worried about your future, just entrust your life now, mga kapatid, to the Lord. Itiwala mo sa Panginoon, entrust your life to the Lord now, and obey His will, follow His word, so hindi mo na kailangan mag-alala ng bukas kung ang iyong ngayon ay iniaalay mo sa Panginoon sa paglilingkod. So ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, araw-araw bulayin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, ina-assist po namin kayo every morning for you to meditate the Word of God. Maririnig nyo ang programang ito. Mga kapatid, pagbukas nyo ng radyo, kahit wala kayong chance na makapagbukas ng Biblia, ang iba kasing mga listener natin ay wala namang sariling Biblia. Pero mabubulay-bulay nyo ang salita ng Diyos as you attentively listen to this program na ipinapangaral ang salita ng ating pong Panginoon. So ito ang habilin ng Panginoon kay Joshua upang siya ay magtagumpay sa kanyang leadership sa bansang Israel sa panahon na siya ay hahalili kay Moises. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad. Kaya kung namimiss mo ang kaginhawaan, lingunin mo ang salita ng Diyos. At kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At isa pa, hindi ba kita inutusan ikaw ay magpakalakas at magpakatapang? Alam niyo po, ang karuwagan, ito po ay walang naidudulot na mabuting bagay sa buhay ng tao. Pag sinabi pong karuwagan, yung katapangan, hindi po ito sa pakikipag-away, yung lakas ng loob na gumawa ng masama, hindi yon. Kundi yung katapangan, gamitin mo sa paggawa ng tama. Kahit ayaw kang paniwalaan ng marami, kahit kinukutya ka ng marami, pag alam mong tama, panindigan mo. Yun ang katapangan na tama. Kahit kinukutya ka, alam nyo, may mga nakakilala na sana sa Panginoon, kaso naduwag, tumalikod, nagpatuloy sa kasamaan. Bagamat alam niya na tama ang direksyon na kanyang nasumpungan sa Panginoon, pero siya ay nakinig sa opinyon ng mga tao sa paligid, sa mga sasabihin ng iba. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mong maging bingi sa opinyon ng iba kung nais mong maglingkod ng matagumpay sa Panginoon. Kasi kadalasan, ang paglilingkod sa Diyos na ipinapahayag natin sa programang ito, salungat ito sa mga opinyon ng mga taong nag-aangkin na sila ay matatalino. Because the wisdom of this world is foolishness unto God. Ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Pansinin niyo po, yung mga bagong Kristiyano ngayon, sino ang mga umuusig sa inyo at humahad lang sa inyo? Sila yung mga taong claiming to be bright, claiming to be matalino, na trying to discourage you from serving the Lord. Gamit ang kanilang mga makataong paliwanag na akala mo tama. Pero anumang galing ng pagpapaliwanag, kung ang layunin ay ilayo ka sa pagsunod sa Diyos, hindi ang katalinuhan, yan po ay mauuwi sa kamangmangan. Because there is a way that seems right in the sight of men, but the ender of are the ways of death. Now, kapag sumunod tayo sa Panginoon, ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay natin? May plano ba ang Diyos sa buhay natin? Kapag tayo sumunod sa Kanya,
Ang paglilingkod ba sa Diyos ay suntok sa buwan? Kanino natin dapat iasa ang paglilingkod o ang katagumpayan? Hindi sa tao, sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ayan. Ang totoong tagumpay, hindi mo iaasa sa anak mo. Paano kung hindi man magtagumpay ang anak mo? Di bigo kayo parehas. Ang pagtatagumpay ay hindi mo dapat iasa sa kapatid mo. Hindi mo dapat iasa sa magulang mo. Paano pag namatay maaga ang magulang mo? Hindi wala ka ng pag-asa magtagumpay sa buhay. Ang pagtatagumpay ay dapat mo ititiwala at iaasa sa Panginoon habang sinusunod mo ang kanyang mga salita. Ang pagtatagumpay ay hindi mo dapat iasa sa iyong asawa. I am not saying na huwag magtulungan ang mga mag-asawa sa pagbuo ng pangarap. Pero may mga pagkakataon na may mga pamilyang naiiwan. May mga pamilyang naghihiwalay. Hindi tama yan, pero may mga nangyayaring ganyan, mga kapatid. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, iwanan ka man ng lahat, hanggat kasama mo ang Panginoon, mayroon kang kompletong dahilan para panindigan na ikaw ay pwedeng magtagumpay kasama ang Panginoon. Because without God, we are nothing. But with Him, we can do all things through Christ which strengtheneth us. Sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang magbubunga. Yun po yung tagumpay. Tagumpay in terms of material things, isusunod yan ng Panginoon. Pero ang number one na ipaprioritize dapat ng tao is to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Material things will be added. Hindi yan ang uunahin. Kaya kung wala kang panahon maglingkod sa Diyos dahil puro ka negosyo, puro ka trabaho, hindi yan ang tunay na prinsipyo ng tagumpay. Maaring sumagana ka materially pero ang kaluluwa mo ay madideprive. Ang kaluluwa mo ay mapapahamak naman. At ano sabi ng Mateo 16:26? Ano ang pakikinabangi ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa? So, I'm not against having material investment. Hindi tayo against doon sa mapaunlad ang iyong buhay materially. Pero dapat natin maunawaan, unahin mo ang Panginoon. Huwag mong iwanan ang Panginoon dahil hinahabol mo ang blessing. Huwag mong iwanan ang gawain ng Panginoon dahil hinahabol mo ang blessing. Unahin mo ang Panginoon at hayaan mong ang mga opportunity to be blessed materially ay ibukas ng Diyos somewhere along the way as you follow the will of God. Sa pagsunod sa Diyos, marami kang madadaan ng mga oportunidad na ang Diyos din ang nagbukas para sa iyo yun, mga kapatid. Pero kung iiwanan mo ang Panginoon at ang paglilingkod to pursue your dream, ay isang kamangmangan po yan. Dahil para kang naglalagay ng tubig sa butas na lalagyan. Mapapagod ka, but at the end of the day, you will
find yourself frustrated, disappointed. Kaya uso ngayon yung mga pagpapakamatay dahil ginawa na nila ang lahat sa sarili nilang paraan at sila ay nabigo pa rin. Wala nang maibibigay. Kaya bumibigay na. Yung isip, yung puso, hopeless na. Pero wala po akong nabalitaan na tao na may tiwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nabigo, nagpakamatay. Wala akong nabalitaan. Sino yung mga kadalasang humahantong sa pagpapakamatay? Yung mga nagmamagaling, ayaw kilalanin ang kalooban ng Diyos. Gusto nila makilala na sila ay independent, magaling, walang inaabalang tao, trying to prove themselves that they can manage their lives without God. Sila yung mga taong nauwi sa frustration, anxiety, at kapag lumala, depression, at pinakamalala, suicidal. Yung mga taong gusto nilang patunayan ang kanilang sarili na hindi naman nila inilalapit sa Diyos ang kanilang mga buhay upang may mapatunayan. So mga kapatid, ang sabi po ng aklat ng Jeremiah, sumpain ang tao na tumitiwala lamang sa tao. Mapalad ang tao na ang pag-asa ay ang Panginoon. So ano po ang plano ng Diyos sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya? Ito po, Jeremiah chapter 29 in verse 11 to 12. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip patungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ayan mga kapatid. Kung Diyos ang tatanungin, ang ganda pala ng kanyang plano para sa atin. So, ang pagtatagumpay hindi dahil maganda ang plano mo sa sarili mo. Kailangan man yun, pero hindi lang yun ang kabuuan ng ikapagtatagumpay natin. Ang pinakamadaling paraan ng tagumpay, sundan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, mahirap yan sundan pag hindi mo inalam. You have to discover God's plan in your life. So, paano malalaman, Pastor? Isurrender mo muna ang buhay mo sa Diyos. Hindi ka mahihirapang malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero kung ang buhay mo ay separate sa kalooban ng Diyos, hindi mo ma-realize kung ano ang nais niya. Kaya I encourage everyone to open your heart and invite the presence of the Lord to drive our lives, mga kapatid, going to direction na ang dulo ay katagumpayan. Sumunod tayo sa Panginoon, hanapin natin ang kanyang daan, yung bagong daan ang gusto ng Diyos na lakaran natin, hindi ang dati na daan. Yung bagong daan, sapagkat doon ang pagbabagong buhay. Yung dating daan na nilakaran mo noon, daan ng bisyo, daan ng kasamaan, daan ng kasalanan, wag mo na yung dadaanan na dati mong daan. Hanapin mo yung bagong daan na inilagay ni Kristo na dapat mong lakaran upang masumpungan mo ang kanyang pangako ng pagtatagumpay. Salamat po mga kababayan, mga kapatid, nawa ay meron po kayong natutunan ngayong umaga sa inyong maiksing subaybay, sa maiksing oras na tayo ay nagtalakay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos ang tatanungin, gustong-gusto niya na ang lahat ng tao ay pagpalain at magtagumpay.
Pastor, kung gusto naman pala ng Diyos na pagpalain ng lahat ng tao, bakit maraming taong naghihirap? Yun ang alamin mo kung bakit. Sa kabila na gusto ka ng Diyos pagpalain, ba't ka naghihirap? Ba't ka nagdudusa? Samantalang ang gusto pala ng Diyos, ikaw ay pagpalain. I-discover mo kung bakit. At kung sisiyasatin mo, masusumpungan mo. Na ang dahilan kung bakit sa kabila na gustong-gusto ng Diyos pagpalain ang mga tao, ang dami pa rin gumagapang sa napakahirap na kalagayan dahil ang tao ay ayaw sumunod sa Diyos. Buti pa ang bagyo, kaya ng Diyos utusan. Diba, nangamba tayo doon sa super typhoon na tinutumbok ang ating bansa, ang ating probinsya. Mga kapatid, nanalangin tayo na ilihis ng Panginoon. Nakailang bagyo na yan. Yung tumama sa Masbate, mga kapatid, na bagyo, kung babalikan nyo yung balita ng Pag-asa, ang Sorsogon at Bicol ang tinutumbok nun. Nanalangin tayo sa Diyos. Inutusan ng Diyos ang hangin na lumihis. Hindi naman tayo natuwa na napunta sa Masbate. Mga kapatid, ang daming nasalanta doon. So, my point is, kaya ng Diyos i-twist yung direction ng bagyo, kaya ng Diyos utusan ang alon, nasa Bible yan. Kaya ng Diyos utusan ang dagat, kaya ng Diyos utusan ang hangin, nakalagay yan sa Biblia. Kaya lang ang problema ng Diyos, may mga tao na hindi niya mautusan na sumunod sa Kanya. Because of our freedom of choice, mga kapatid, ang Diyos hindi nahihirapang utusan ng kalikasan. Pag sinabi ng Diyos bumaha, bumabaha talaga. Pag sinabi ng Diyos umulan, umuulan, sumusunod ang kalikasan. Pero pag sinabi ng Diyos magsisi ka, walang taong pumapansin. Mga kapatid. Kaya kung mayroong mang hirap sumunod sa Diyos, hindi ang kalikasan, hindi ang dagat, hindi ang alon. Kung mayroong mang mga hirap sumunod sa Diyos, yun yung mga tao. Kaya sa panahon ni Noe, ang tao ayaw sumunod sa Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Ang niligtas na lang ng Diyos ay ang mga hayop. Buti pa yung mga hayop partner pumasok sa daong. Pero yung mga tao, sutil, matigas ang ulo, kinukutya si Noe. Kaya ano nangyari sa mga tao sa panahon ni Noe? Napahamak sila dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. Pero yung mga hayop, naligtas. Yun ang problema ng tao. Mas marunong pa sa Panginoon. Pero kung ibubukas natin ang ating puso sa mga ganitong pangangaral at kung ikaw ay handang sumunod sa Panginoon, bunga ng pagkaunawa sa ganitong pagtalakay, mapalad ka. Kasama ka doon sa mga taong darating sa katagumpayan sa pagsunod sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos po ng ating pagtalakay sa umagang ito. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na amin pong naihayag sa umagang ito. Nawa ay mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroon, igawad mo po sa kanila ang spiritual enlightenment, spiritual understanding, upang makita nila yung kahalagahan ng iyong salita. At ito ay kanilang susundan at sa dulo ng kanilang paglalakbay na sumusunod sa iyong kalooban ay may katagumpayan. Pagpalain mo ang mga may karamdamang taglay, pagpalain mo ng kagalingan, kalakasan. Ikaw po ang patuloy na magpagaling sa mga followers sa Facebook na ito na may mga iniindang karamdaman. Ano man yun, Panginoon, ikaw ang higit na nakababatid. Pagkalooban mo ng kagalingan ang aming mga taga-subaybay. At i-bless mo po ang United Pentecostal Church Bulan sa patuloy po naming hangaring ipahayag ang iyong salita upang ito'y pakinabangan ng aming mga kababayan
sa kanilang pamumuhay spiritual. Bless them, O God, and anoint your holy words na sa bawat pagtalakay po namin, ang kapangyarihan ng iyong salita ay madama ng aming mga taga-subaybay. Salamat, Panginoon, purihin ka ang buong maghapon ng aming mga kababayan. Ngayong inuna na namin ang iyong salita, ang iyong katwiran at kalooban. Bless the rest of the day of our viewers and listeners. Habang inuuna nila ang iyong salita, pangako mo ang lahat ng bagay shall be added unto them. Maraming salamat, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan ay panatilihin mo sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. At ma-enjoy nila ang buong araw na ito. Pagsubok man o pagpapala, i-inspire mo sila at palakasin at pagtagumpayin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan. Paki-share na lang po ng episode natin sa Facebook ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Diyos. So, pagpalain kayo ng Panginoon. See you again tomorrow. Same station and same Facebook page sa ating programa, mga kapatid. At pagpalain kayo ng Panginoon at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.